Happy New Year! What's up? Babalik na naman 25 tayo. na. Pero bakit yung Happy New Year? No? Kailangan laging mahaba. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Laging ganun, no? Bakit hindi pwedeng Happy New Year? Happy New Year! Happy New Year. Ganun lang. New Year. New Year. Di ba? Parang, New Year. hindi yung mga matatanda. Mas laging celebratory daw kasi pag mas mahaba. Parang ganun ba? Mas may saya. Parang pinapalinger muna, pinapababad Oo. yung Tama. saya. Sabi mo pag condolence. Di ba? Parang masaya. Di ba? Pre, condolence. Di ba? Hindi pwede naman. Ay, Parang pre, si condolence. So, pag medyo malungkot, mabilis lang. Hindi, Pag parang, masaya, happy birthday. Oh, di ba? parang yung sa yung sa Bubblegang, yung balitang ina. Ano yun? Di ba? Ayan. Happy Anyways, New Year. Happy New Year. 2025 na. Oo nga eh. Ang bilis, no? Mabilis. Kaya nga. Pero ngayon, nasa mid-January na tayo, no? Yung January, ang bilis din eh. Ng January mismo. Oo. Oo nga. Kasi parang nung parang last week pa lang nagse-celebrate na lang tayo ng mga Kaya nga. Happy New Year, no? Tapos biglang, January 3rd, ngayon mid-January na agad. oo nga. Napakabilis. Hindi nga pa, later January na nga ata eh. Yan nangyari kasi, 'di ba Wednesday yung Wednesday ang New Year eh, Pasko at New Year. Di syempre dahil Wednesday ang 1, yung 2, 3, 4, 5 parang patay na yun eh, no? Hindi pa rin Oo. start ng na eh. yung pakiramdam mo yun nasa kasi midweek eh. bakasyon pa. Oo, yung iba nga hindi pa ata nakabalik ng trabaho nun eh. Or kung bumalik man, sasaglit, umuwi ka na ulit. Parang vacation mode ka pa nun. Oo. Parang nagsimula ang 2, 3, 4, Bumalik ka 5, ng 6, January 6. Biyernes. Bumalik ka ng Biyernes, tapos umuwi ka rin. Sila, ako narito lang naman. Dito lang naman tayo eh. Oo, sabagay. Pero ang haba nga, nakakatamad bumalik. Nakakatamad bumalik. Yan ang, ay nako, yan sa mga nagsipagbalik na sa mga trabaho. Pares pala tayo nagsipagbalik na. Eh, talagang, yan ang challenge natin eh. Pag January, di ba? Yung Oo. pagbalik sa trabaho. Hindi, lagi ko nararanasan yun. Araw-araw eh. Pag babangon pa lang Kaya babalik. nga, Pero yun ang anyways, unique sa situation natin. yun nga. Pero maiba ako. Oo. Pasalamat tayo dun sa mga ating TikTok supporters. Yun Uy, yung nga pala, thank you very much sa inyo. Oo. Sa mga hindi pa naka-follow search nyo kami, Diginatives PH sa TikTok and Yeah. Instagram. Active din po kami dyan. Yung nag-transfer sila galing sa TikTok, tapos pumunta sila Spotify, tsaka Yeah. dito sa YouTube channel. Yeah. Tayo Shout out po nakakabag. sa inyo, shout out. Kami talagang nahabag. Nahabag at natutuwa. May nakikinig pala, no? Ng mga Kaya ganun. nga eh. Kahit na puro tarantaduhan lang ginagawa natin dito, hindi may nakikinig pa pala. Pero okay, Oo ayos naman. lang. New Year, new me, ikaw. New Year, new me. Pero alam mo, New Year ang, kumbaga, Oh. isa sa pinaka-paborito kong event. Nabanggit mo nga dati. Oo, Eh bakit? Syempre, sabi nga ni Barney, new is always better. Ano, parang may kakaibang Babae eh. O bakit? Hindi, pero parang may kakaibang start palagi. Parang fresh start. Medyo mahilig tayo sa mga fresh start eh. Fresh. Hindi, sa buhay. Sa parang may good and bad. Diba? In general, especially pag nagtatrabaho ka. Pero usually sa akin, okay ang New Year. Uy, bago na naman. Parang may natapos, tas may bago na namang simula. Kung ano man yung nangyari sa'yo for the past year, kung ano yung mga masamang nangyari, pwede mo nang kalimutan. Or hindi pala kalimutan, pwede mo na siyang ibangko. Tapos, pagkukunan mo na lang siya ng aral para for this year. Kung ano Pero, yung gagawin mo, medyo negative din, pessimistic din yung ganyan. Isibihin mo, ang ibig mo palang sabihin ay medyo pangit yung nakaraang taon. Kaya parang lagi kang looking forward doon sa susunod na taon. Ganun ba? Hindi naman. Hindi naman. Pero parang may pagbago na naman eh. May bago na namang mangyayari. For sige. me, evaluate ko kung ano yung mga pinlano ko last year, kung nangyari ba yun o hindi. Tapos, kung nangyari, ano yung mga nagawa ko para mangyari yun, ano yung mga good na nagawa ko, tapos yung mga hindi nangyari, o bakit hindi nangyari yun, gusto ko pa rin ba yung gawin ngayon? Or kaya ba yun hindi nangyari, gusto ko ba talaga siyang gawin o hindi? Parang laging may evaluation, may planning, may goal setting, or parang improvement yung word na May- hinahanap mo. Parang ganon. May basis kayo, may reference point ka ng last year mo
mo. Mm-mm. Tapos ngayon, pagpasok mo ng next year, hindi mo nagagawin yung mga nakasama sa Maaaring experience ganun. mo? Kung Pwede mag-evaluate ka, ganun. Yung start pala din ng this year, meron kaming inattenda ng aking Sige wife nga. na para siyang online productivity seminar. Spearheaded ng yung sikat na YouTuber sa ibang bansa, si Ali Abdal. Parang may Spark Productivity Conference niya. More of tinulungan ka lang niya magplano ng 2025 mo, ng bagong year. Kung ano yung mga pwede mong gawin or yung mga pwede mo pang improve for this year. Parang ganun. Malaking tulong din naman. Naging malaking tulong din naman sa amin yun. Anong main takeaway nung para ma-share natin sa ating audience? Ako personally, mga natutunan ko una. Wag ka daw mag-set ng goal. Kasi yung goal minsan, lalo na pag long term, nawawala siya agad eh. Di ba? Usually pag New Year, resolutions ang mga unang-unang lagi nating naririnig, Laging nga, diba? oo. New Year's resolution. Oo. Kasi usually pag, mamaya mas dadissect natin yan, di ba? Pero usually kasi pag resolution, sisimulan mo lang siya, swerte ka na pag makaka 3 months kayo, di ba? Oo. Pero sa tail end ng taon, nawawala na siya. Oo. Parang hindi mo na siya nasusustain. Kasi, biro mo naman, isang taon mo siyang iniisip. For example, magpapaganda ako ng katawan, kakain ako ng mabuti. Papapayat. Magpapaganda ako ng katawan, magpapapayat. Oo. Yung hirap niyang isustain for the whole year eh. Alam naman natin yun, lalo na kung busy tayo, kung meron tayo. Kasi yun pinakamasakit, yun ang isa sa mga number 1 resolution eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero yan yung mga, magpapapayat na ako. Parang mag-iipon na ako. Pero ganun. sobrang taliwas nung sinasabi niya nung nakuha mo ang kanyang suggestion, magawa ka ng quarterly quest. Kumbaga instead ng for the whole year, hatiin mo sa 4. Para ka may quest. Kumbaga sa game, 'di ba? Ikaw gamer ka. Lagi ka may mga quest eh, lagi ka may mga levels na pupuntahan. Meron kang per quarter may one main quest ka. Kung ano yung one main quest na yon, dapat magawa mo yon. Meron kang mga sub-quest na pwedeng gawin, pero mag-set ka ng one main quest. Pag nagawa mo yon for that quarter, goods na yon. Tapos set ka ulit, evaluate ka ulit ng bago mag-start yung next quarter, yung second quarter. At least meron kang, in 3 months time, meron kang hinahabol na quest nga or kung ano man yung goal na gusto mong gawin. Tapos after nun, ma-evaluate mo kung nagawa mo ba yun o hindi. O Pero bakit sobrang mo taliwas nagawa niya hindi. dun sa nakagis na natin na New Year's resolution, no, di ba? So Taliwas ngayon parang new quarter resolution. Oo. Ganun na Medyo mangyayari. Kasi parang hirap na nga naman mag-set ng resolution ngayon, ano? Kalalo-lalo na, hanbawa tayo. May natupad ka ba? Ayun na nga eh, di ba? Pupunta na nga ako dun eh. Tayo at 30 plus years of existence natin eh. Di pa. Di ba? Di pa ako nakatapos eh. Di ba? Mag-iipon na ako. Mga ganun. Wala. Oo. Ano ikaw ba? Ano mga may natatandaan ka bang naset na Hindi, lagi resolution naman, na? syempre, sa figura kong to, di ba? Sa figure. Di ba? Ngayon, sa figura kong to eh. Hindi, ano ka eh? Ano ka? Wala eh po. Bilbil eh, no? Lagi ko sineset na goal, syempre, magpapayat, ganyan. O kaya, yung bumalik doon sa katawan mo dati nung college, yung balingkinitan. Ito, itong picture na to. Yan. Di ba? Smile ka pa yun. Graduation picture. Isasama pala. Ayan, yung itsura Kaya mo pala. yan. Ganyan. Dahil yung mga ganyang Huwag katawan, gusto naman mo ganun. ibalik dati. Parang itsurang ano yun eh. Sabay- Wala pang makain yun. Yung siguro nung mga medyo kagagraduate lang, no? Sabi nga, mara daw mukha daw akong batang hamog. Yung ganun. Hindi, syempre kasi mas healthy yun eh. Mas alam ko, mas masigla ako nung ano. Kaya yun ang gusto kong goal. Sabagay. Pero hindi ko nagagawa. Ever since. Tama naman. Exhibit A. Exhibit A. Wala na. Makahirap kasi, no? Ikaw ba? Anong ginol mo? Yan, isa rin yan eh. Lagi naman ganun eh, magpapayat. Tapos mag-ipon. Yan, napakahirap nga namang magpapayat kasi unang-una dyan yung control mo sa pagkain eh. Oo. Ayun yung number 1 dyan eh. Tapos galing ka pa sa holiday na puro kain. Grabe. Sunod-sunod yun. Magpapasko, tas New Year. Tas ang malupit pa dito, specifically sa amin sa San Pablo. Katatapos nga lang eh. Pasko, New Year. Ang piyesta dito, January 15. Ang mag-celebrate ng piyesta dito, 10 days eh. Hindi, 10 days. May beer plaza nga kami. Sinasara yung plaza para mag-inom. Hindi yung mga sa no? Yung Coco Fest ba yan? Coco Fest. Siyempre dahil nagpiestahan, mapapakain ka rin doon. No? Talagang napakain nga ako eh. Talaga. Napakain ka pa nga. Talagang masarap yung masarap yung gusto ko yung ginataang talaga. Bicol Express. Yung Bicol Express. Quality. Shout out nanay ni Emong. Yeah. So anyways, New Year's resolution, mahirap ngang i-handle. Ano ba tawag doon? Mahirap siya ituloy throughout the years. Kaya iko-quarter mo na ganyan. Pero yun nga, laging
pagpasok ng taon, positive eh. Yan, pag sa mga balita, di ba, parang sinasabi nila, ay, set mo yung mindset mo na ganito, dapat maganda ang pasok ng taon mo, etc. Kaya nga may New Year's resolution eh, di ba, mga ganyan. Pero ang hindi napapansin lagi kasi yung mga masasamang bagay na, alam mo yun, pagpasok ng taon, haharapin mo eh. Ito yung mga kinamumuhian mo na mga bagay every time na papasok ang New Year. Ito yung mga hindi na pag-uusapan eh. Tulad ng? Hindi, may listahan tayo. May listahan tayo ngayon ng mga kinamumuhian mo every year na lang. Okay. Number 1, maririnig mo na naman yung mga comment ng kamag-anak mo. Kasi, di ba? Kasi lagi pag New Year or holiday season na ganyan, laging, ito yung panahon ng reunion eh. Oo. Lalo na sa inyo, nung piyestahan na malapit na sa magiging mini reunion rin yun eh. Di ba? Kung di man kayo nagkita-kita noong December, January nyo iseset yun. January nyo kasi putukan. Putukan. Anong connection nun, di ba? Putukan na. Pero yun. Yun, mini reunion. So makikita mo na naman yung tito mo, tita mo, o kaya yung lola mo, lolo mo. Na matatabil. Kaya nga, matatabil. So, maririnig mo na naman yung maririnig mo yung mga laging sinasabi na parang, uy, mataba ka ah. Nataba ka. Diba? Nabanggit natin kanina. Yun yung masasakit na bagay na. Laging, mga hindi mo ilulok. Walang asawa, walang anak. Yan, lagi mga ganyan. Yung mga bad comments lagi ng mga kamag-anak natin. Yun, hindi yun napapansin eh. Di ba? Pagka New Year. Imbis na masayang reunion, nagiging stress na yun. Oo eh. Yun yung ayaw mong i-look forward eh. Kaya parang ayaw mo rin mag-New Year eh. Deep inside. Kasi parang haharapin ko na naman to. Ano na isasagot ko? Mataba ako. Tita, mataba ako. Parang ikaw. Parang diba? Diba pwedeng ganun, no? Oo. Sasakta naman si tita. Hindi ka, try mo nga yun. Gawin ko talaga yun. Napakagaling mo naman. Isa pang sunod mo makikita. Siyempre, sabi ko nga, pag nagbalik ka sa trabaho, makikita mo na naman yung boss mo. Yan, number 2 yan. Yung paborito mong boss. Yung paborito mong boss, makikita mo na naman. Lalo na pag yung medyo boss mo, medyo masungit, ano? Oo. Talagang, may mga iba naman na mababait, na masasaya yung team, pero kadalasan kasi talagang ang mga boss natin, yan ang mga medyo. Kadalasan. Lalo na pag start ng taon at kung ano-ano ipapagawa na sa'yo niyan. Yun nga eh. Nag-set na ng target yung management sa kanya, ganun. Kaya nga. Yan, ganyan. Ini-stress ka na. Kaso, para kang makina na galing ka sa patagal ka natigil. Tapos pagpasok mo ng trabaho, parang papagalawin ka ulit. May kalawang ka na. Ang tagal mong... Diba? Kalaw. Yun na nga yun. Ang pinakamagandang yun. Siguro description nun sa mga tao. Pagbalik ng galing sa Christmas holiday, para silang mga kinlalawang na makina. Pagpasok ng bagong taon. Ang hirap eh. Hindi ka makagalaw, no? Saan lamig pa, no? Doom scrolling ka na lang Kaya, alas 5 ng umaga. Ang hirap kasi nun, gigising ka ng maaga lagi pag sa trabaho. Oo. Kasi magpe-prepare ka na naman ng panibago. Lalo na yung mga naluwas, no? Yung nag-enjoy sa sa probinsya. Ang tawan-tawa ko lagi yung yung mga meme na uuwi na naman ng mga Disney princess. Ano ba yun? Bakit Disney princess? Edi parang silang mga bida-bida pang nauwi. Kasi mga taga Manila. Diba? Uwi na naman ng mga Disney princess sa probinsya. Disney princess. Lagi may ganong meme. Tapos pagbabalik na, ayos, babalik na naman sa Maynila ang mga main character. Pabalik na ng Maynila ang mga main character. Bakit ka parang balikbayan yung mga Kaya nga pag sa Maynila nagtrabaho, hindi naman natin nilalang, pero parang gano'n na nga. Hindi, for example na lang, yung bawag, taga Bicol, ganyan. Medyo malayo-layo yun kumpara sa Maynila, di ba, sa biyahe na ganyan. Pag uuwi sa probinsya, hindi kaya, yung mga magano ko sa Nagkarlan Nagkarlan, lapit-lapit lang nun. Isang bus nga lang yun. Pag-uwi dun, kala mo, hindi naman ganun kalalaki yung trabaho. Pero pag uwi, magpapainom. Talagang uubusin yung sahod nila. Kala mo laging tayain. Ubus ang 30th month. Kaya pala Disney princess, parang special na special. Pero ngayon ko narinig yun. Meron yun, mga ganun. Uwian na naman ng mga Disney princess sa probinsya. Pila na naman sa jackliner.
isa pa yun, di ba? Sa trabaho. Oh. Di ba? Hindi mo ilo-look forward yung pipila ka na naman ng ilang oras doon sa mga bus station. Sasakay ka ng bus, papunta sa Maynila. Tapos pag nasa Maynila ka, makikipagsiksikan ka na naman pasakay sa offices mo, no? Lintik yung nakita ko doon sa SM North ba yun? Oh. Yung pila doon sa... Ewan ko na, hindi na pala kasi ako nakakaluwas eh. Pero yung noon, wala yan. Parang isang kilometro. Kaya nga. Hindi, pag Sa MRT, no? MRT. Oo. Nasa baba, parang alas 6 pa lang ng umaga, nung dadaan ka doon, no? 5:30 pa lang, uy. Nakapila na sa... May pila na sa baba, ang MRT nasa taas. Ano yun? Sabi, Oo nga. what is this? Tapos hindi nagalaw. Kaya nga. Nang 5:30 ng umaga, ano yun? Di ba parang yung dapat pakiramdam mo ng umaga, shit, nakaisa ako. Oh. Naagahan ko lahat ng mga mo. tao. Tapos pagdating mo dun Oh no. baskil na eh. Pero pipila ka pa rin kasi daw mas mabilis ang MRT kasi dati compared sa bus. Pero ngayon ata mabilis na rin ang bus kasi hindi na nagta-traffic. Sa gitna. May bus lane na eh. Pero yan yung mga inakaano mo dun sa trabaho. Hmm. Pero isa pang kinaayawan natin pagdating dun sa dati nating trabaho. Share na natin sa kanila. Yung sa sales kasi po may target setting. Yun yung pinakaayaw ko eh. Alam mo yun, natapos na yung taon. Di parang nakaraos ka na. Naibenta mo na yung lahat ng pwede ibenta eh. Dati, di ba? Pagdating na naman ng January, mag-iisip ka na naman ng panibagong strategy. Kaya nga. Good and bad pati yun, no? Bawa, ang good and bad doon, bawa, good. Malakas ka nung 2024. Sabi mo, na-hit mo lahat ng sales target mo. Hindi masaya ka. Walang niya, pag 2025, kakabaka-baka na ngayon yan. Ulit. Kasi, yung target mo, mas tataasan nila. Lagi. Yun nga, tinataasan. Kayang-kaya mo yan. Maglagay tayo ng 5%. Taasan natin yan. Buti nga kung 5% lang, ina-adjust nila mas mataas, no? May new account opening ka. Ito ang potential niyan. Yan. May bago tayong produkto, mukhang maipapasok mo to. Yan. Taas, no? Yun Hindi mga kayo magbenta. Kakatapos lang nung December, kakahit mo lang eh. Oo. Pinasaya ka lang ng konti nung holiday season. Pinainom pa. Diba? Dilubyo na naman. Taas ng target. Hindi, kasi doon sa amin din yung ang ginagawa namin dati. Alam mo yung, dahil parang, pag lumapit ka sa kliyente, liligawan mo na sila na, ma'am, baka pwedeng doblehin mo na. Isama mo na yung January. Kasi di ba, bawa kulang ka. Oo. Sa pa-deliver. Sama nyo na po yung January. Para ma-hit mo yung 2020. Oo, kasi may kulang ka na ilang buwan eh. Di pang salo. Di masasalo. Nang ganyan Tapos patay ka naman ng January. Kaya nga mas ang laki nung epekto sa akin pagdating ng January. Kasi wala nang Kasi wala January. Na 5, 10%. Yung pala yung problema nun, no? Unahan, Ahente Secrets. Yung Ahente Secrets. Ito pa Ahente Secrets. Gagawa na ba natin ng bagong channel to? Yeah. Baka magawa ng bagong channel. Malay mo. Pero yun, ang hirap bumalik sa trabaho. Ewan ko, hindi ka naman pwedeng hindi pumasok sa trabaho. Syempre naman. Paano kakakain? Baka ang holiday season na nga, marami-rami na yung bakasyon mo nun eh. Ready ka talaga ng January, ano? Depende rin siguro, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang preparation. Actually, sa atin, nung ahente tayo, medyo, sa akin, okay eh. Kasi mostly, ang first month naman kasi ng sales team, talagang planning. Yun nga, target setting. Ang mga trabaho nyo, nagpaplano kayo. Nagpaplano. Pero siguro yung mga naka-office workers, yun ang mahirap. Kasi yung iniwan nilang trabaho before, syempre, babalik sila ulit dun. Ganun ulit. Tapos may holiday. Ito pa, no? Dahil may holiday, naipon yung dapat nung i-file siguro. Sa mga accounting, no? Yun mas masakit eh. Naghahabol ka nung accounting, di ba? Every month end. Year. Month end, masakit yun eh. Tapos may year end pa sila. Tapos start of the year. Masakit talaga. Talaga sila. Speaking of trabaho ulit, makikita mo na naman yung, meron ka siguro gano'n eh, yung meron ka hindi gusto na katrabaho. Di ba? Yeah. Lahat siguro na tao may gano'n eh. Yan sigurado. Hindi yung kinakaasiwaan mo talaga, no? Yung boses, yung sira na yung araw mo. Tapos syempre, ayaw mo siyang makita ng bagong taon pagpasok mo kasi sira na yung taon mo. Di ba? Makikita mo. Oo, makikita mo. Wala kang choice. Di ka makakakain pag di ka nagtrabaho. Di ba? Pero yun yung mga ayaw natin eh. Pag New Year eh. Kasi di ba parang ang saya-saya ng buhay mo, isang linggo o 2 linggo ka nang hindi na pasok sa trabaho at hindi mo siya nakikita, hindi ka naalibadbaran.
Tapos ngayon, panibagong pakikisama na naman. Baka kaya ka pinagpapahinga ng holiday season para medyo mawala yung stress mo kay ano. Kay Mamagandang enemy number 1. Kay enemy number 1. Kasi may enemy number 2. Kaya, At hanggang kasi 5. magaling mang inis ng mga yun, ano? Ang uhusay. Ewan ko. Ay, ako. Pero mayroong ganun nga, no? Nga eh. O yun yung pangalawa nating topic pagdating. Ang hirap bumalik sa trabaho. Pangatlong topic naman natin ay yung magpa-practice ka na naman magsulat ng bagong date eh. Kaya nga, no? Lagi nagkakamali doon, no? Sa mga school lalo na, no? Oo. Nung estudyante, no? 2020. Oh, bubura na naman. Oo. 2025. Nung mga elementary days, kasi di ba lapis tayo? Oo. Naalala mo Mabubura. yun? Oo. Kung kaya mo burahin yun eh. 1997, hindi, 1998 na. Buburahin mo lang isang number, di ba? Nung parang grade 4 ata, grade 5 kami, nag-shift na kami sa ballpen. Ballpen, grade 4. Paano mo buburahin yun? O di, anuhin mo. Gugurihan. Pangit na. Kasi magpa-practice ka na naman panibagong date ng taon, ganyan. Tapos dahil nabanggit mo nga na, back to school na naman, di ba? Pag ganyan. Naalala ko, ang hirap bumalik nung time na yon sa school. Kasi di ba parang, third quarter na? O fourth quarter na ata yun nung pasokan sa school eh. Ngayon? Hindi, nung napasok ka pa, elementary high school. Oo. Di ba, pag January, mong quarter nun? Ay, oo nga, no? Kasi hindi naman siya yung itutuloy mo yung natapos dati, Oo, no? hindi ganun eh. nga, Parang, no? Parang ang ganun. hirap. Tapos ito pa, mas lalo mahirap kasi nung holiday season ng Pasko, pwede kang magpuyat. Alam mo yun, alas Yan 10, nga. alas 11. Nood lang ako nood ng TV nun. Ayun nga, yun, Oo, TV. diba? Nood ka ng mga palabas. Oo. Ako, games lang ako ng games. Nung nagka-cable kami, tuwan-tuwa kami nun eh. Kasi di ba nung bata tayo, Mm. mga wala pang elementary pa nga ata tayo, may Ghost Fighter. Oo. Siyempre, linggo-linggo yun eh. Oo. Abangan mo weekly. Tapos nung nagka-cable, nagkaroon ng Animax. Oo, tapos di ba Tapos yung hanggang Ghost alas 10 Fighter, ng gabi? dire-diretso lang hanggang, hindi, nakaloop. Pinanood ko yun talaga? dati, nakaloop yung Ghost Fighter. Siguro hanggang simula hanggang matapos. At tinapos ko. Nakaloop yung Ghost Fighter. Nung holiday. Nung Holiday di ba? season yun, English. O syempre, itataon nila yung dun yun kasi nandun yung mga tao eh, di ba? Oo. Nasa bahay yung mga tao nung panahon na yun. Ragis na yun. Ang haba nung Ghost Fighter, saya eh. Kasi wala pa Netflix nun, di ba? Wala. Cable lang. Tsaka mahirap tayo nun eh. Saka hindi uso yung mga tulad ng Netflix na pag naglabas ng isang season Isang agad. season Siyempre per agad. episode. Tapos, pwede siyang araw-araw pero gantong time slot. May time slot siya. Oo. Ay nagkataon nun yung pinalabas yung Yu Yu Hakusho ng isang buong... Ano ba yun? Ewan ko, Yu Yu Hakusho. Paki-Japanese lang tayo. Hoktuwata yan eh. Hakusho. Yu Hoktu. Tapos yun, di ba galing ka sa puyatan? Nung time na yon. Di sanay ka na ng 11, alas 12 matutulog, ganyan. Tapos biglang pagdating ng January, pipilitin mo na naman bumangon yung sarili mo ng, ikaw madaya ka nun, malapit lang yung school mo eh. Ako, isang oras Malayo pa na layo rin eh. yun. Siyempre naman, nung bata pa tayo, lahat malayo. Saka gigising ka ng maaga. Ayun Saka nga, anong oras ang flag ceremony nyo? Walang before 7. Oh, before 7. Napaka-aga, no? January pa. Kaya, lamig-lamig, no? Sarap manuntok nun eh. Suntok mo yung kaklase mo nun eh. Siguro talaga din yun, parang preparation para sa trabaho mo. Kasi ganun din pagtatrabaho mo eh. Sila nga, gigising ng 4, tapos pipila ng 5:30. Flag ceremony. Tapos yung flag ceremony, practice yun sa pagtayo mo, no? Nang matagal. Nakapila ka na agad. Tagal. Pabilis pa pala yung flag ceremony. No? Oo nga, no? Tapos parang, bakit nga parang pang-militar yung paghahanda lagi dun sa flag ceremony? Nakapila kayo, arms forward. Arms forward race. Yung ibang school, meron pa yung yung exercise. Little Simon says, put meron. your hands Kami in nung elementary, araw-araw. Little Simon says, put your hands in the air. Hindi nyo alam yung exercise. Ayun. Araw-araw yun sa Central. Pero nung high school, weekly meron ata kami. Tapos, araw-araw kayo may ganon? Araw-araw may flag ceremony, pero nung elementary, araw-araw may exercise. Nung pero umaga? Oo. Hindi. Naman, public school eh. Siyempre, ganun talaga. Public din naman ako Kaya kahit kahit bumaho na, okay lang. Amoy araw na May naman. araw na naman. Aga-aga. Pag sibol pa lang ng araw, amoy araw Kaya na. nga, Ano pa bang bago?
Yun yung mga, yun ang hirap ng bata kayo, no? Mm. Pero wala, nakaraos naman tayo kahit pa paano. Tsaka tama ka, baka nga training yun sa atin yun. Oo. Ikaw ba, meron ka bang resolution nga for this year? For this For year, this year. Ngayon nga pala, sa mga hindi nakakalam or kung hindi man kayo mahilig, Year of the Snake ngayon eh. Year nyo pala ngayon eh. Mga 1989. Mga ahas. oh, Taylor Swift. Ahasan na. Kaya siya may kantang 1989. Excuse me. 50 pala ngayon Year of the... Naniniwala ka ba sa mga ganun? Yung mga lucky color, lucky numbers? Naniniwala ka ba? Hindi. Ay, hindi. Damo. Ako naniniwala ako. Talaga ba? Hindi ako naniniwala pero guided. Lagi Naniniwala naman na nga siyang rin. guide. Inaano ko pa yung sarili ko. Yan Nilalayo nga. ko pa. Oo, yun na nga. Yun. Parang hindi naman totally talaga katulad nung iba na nerd na. Pero tinitingnan ko, sinisilip ko. Tapos mga year na yan, mga ganyan. Parang babasahin mo ngayon para ma-motivate ka ng kaunti. Usually kasi lagi ang sa pera. Alam mo naman tayo, mukha tayong pera. Oh. Ayaw nga lagi. Pag mga mukhang pera, naniniwala talaga sa mga Ako ganyan, kasi. Chinese na yan. Tama ka. Ako kasi nadala ako gawa ng yung dating kong company, di ba? Sobrang naniniwala sila sa feng shui, ganyan. Pati sa mga posisyon ng picture mo sa isang kwarto, yung angulo ng lamesa, mga ganon. Pati yung alam mo, pinapapeng shui pa yung pangalan namin bago kami i-hire dati. Grabe. Hindi nun Aba, yung bilyonaryo naman. Di ba? Yun yung sinasabi ko Parang bigla ka kanina, grabe naman yun. Yun yung sinasabi ko. Di ba? Sabi sa inyo Doble kara ka. Biglang naniwala. Pag nakakarig tayo mga bilyonaryo mukha ka talagang pera, no? Pero parang guide lang wala namang masama kung maniwala, di ba? Parang titingnan mo lang, susundan mo lang. Pero ako, kung hindi man siya mangyari, okay lang din. Wala naman sinubukan mo lang, nilagay mo lang, parang ginaid mo lang naman yung sarili mo. Nagsuot ka ng brown to start this year. Ganun mga ganyan. Tatalon pula, bilog na polka dots mga bilog-bilog na prutas, may mga handahan na ganyan. Pero sa akin kasi, pinaniwalaan ganun? Sa akin kasi, parang form din naman ng entertainment lang. Parang ganun sa akin. Saka rin yan. Kumbaga, commercialism din. Di ba? Tumatakbo ang ekonomiya ng Pilipinas. So, magtitinda ka ngayon ng mga bilog-bilog. Diba? Ng mga paputok. Diba? Ako, hindi kami nagpapaputok Hindi pa. Oo nga. Hindi kayo nagpapaputok. Wala nga kayo anak Puto ka na. Sa labas kasi Sa labas lang. Sa labas ng bahay. Sa labas ka lang ng bahay pa lang nagpapaputok. Pero ikaw, may resolution ka ba for this year? Or kung di man, wag na natin gamitin yung resolution. Or may nilulook forward ka ba this year? Actually, ang cheesy man lang. Pero gusto ko mag-progress tong natin Itong ginagawa na natin ito. Ito, actually. Gusto ko ito. Yes. Yun lang actually. Tsaka parang gusto ko nang gusto mo mag-resign. Gusto mo ng bagong chapter sa parang content career. Content career. Pero dito pa din sa content creation. No? Oo parang ito na yung dito na ako hiyang tama. O ikaw? Saka ito rin yung interest ako din. More of ganun, ng resolution. Or kung, again, ayokong gamitin yung resolution Pero kung resolution man, personally, tsaka sa amin, syempre, health. Dapat unahin natin yung health. Syempre. Hindi, kung parang, lalong-lalo na sa atin na ang puhunan kasi natin ngayon is sarili na lang natin. Kumbaga, tayo na yung gagawa ng natin ng content natin. Tayo na magpo-produce ng kung ano man yung mapoproduce natin. Kaya dapat unahin talaga natin yung health. Kayo din, kung nagtatrabaho man lang din kayo or may business kayo, lagi yung unahin yung health. So, good food, good sleep, saka exercise man lang. Parang baka naman ang laki-laki nga ng kita nyo. Laki-laki ng sahod nyo pero hindi man lang kayo nag-exercise. Sidetrack lang. Connected lang din naman dito. Yung kuya ng kaibigan ko, parang IT specialist siya. So, okay, malaki kita. Pero kilala namin yun, high school pa lang yun. Na siya talagang mahilig na siyang sa computer, gamer. Kaya okay, naging IT. Tapos parang bata pa lang kami, malaki na sahod nun Pero this past December lang, tamo, bigla siyang inatake sa puso at age ilan na ba siya? 38? Aging na talaga siya. Talagang kung buti na lang nasa... Hindi naman. Grabe ka naman. 39 pala siya. Tapos? Buti na lang nasa Makati siya kasi may condo na siya doon.
At least sa Makati Med siya agad nadala. Parang ganun, na-bypass na siya. Tsaka yung tropa ko kasi nurse, naghanda na siya na, kasi ang dami Para niya na doon. nakitang kasi nasa public nurse siya dito sa public hospital sa amin. So ang dami niya na talaga nakitang natigok na talaga. So alam niya talaga yung mga sintomas ng mamamatay. So yung kapatid niya parang nado na. Pero Oo. buti na lang dahil medyo maganda talaga din yung Trabaho. facilities ng Facilities. Makati Med. Meron naman silang pambayad kahit papano. Kasi nga, siyempre malaki naman yung kinikita niya. Oo. Nakapag-ipon sila. Ayun, ayos. Nagamit niya doon. Pero 'di ba, doon halos naubos din yung savings ni Kuya. Pero 'di ba, antindi na kahit pa gaano kalaki yung kita mo, dapat nag-invest ka din. Nag-invest ka din sa health mo. Pero di mo rin masasabi minsan Paano pag aksidente? Pero 'di ba, at least nabawas na yung factor mo na pwede mong ikamatay. At least in-eliminate aksidente na mo lang. na. Oh, 'di ba? In-eliminate mo na based on statistics. Oh, 'di ba? Pwede. Mga ganun. Positive thinking. Pwede. Plus usually yung mga may vices diyan, yung may mga Aray ko. yan sinasabi ko sa iyo eh. Ikaw, inom ka ng inom eh. Nainom oh. lang. Occasional drinker na lang ako. Occasional Oo. drinker, ilang bote Para yung sa in-order mo last week? Eh, Sa kaya pista. nga, may okasyon eh. Grabe inom natin nun. No? Nagbabawi. 12? Oo. Tapos pag okasyon, no? Dati pag inom, trabaho agad, no? Oo. Oo yun. Nung last yan. time, pag inom dati, nung last na inom natin, tulog maghapon. Grabe, ganun na pala sa edad na to. No? Pag mga millennials, no? Sakit na ng ano ko. Mga nag-inom dyan nung Pasko, bagong taon. Pag inom, isang araw, tulog din. Kinabukasan. Kaya nga, pero di pa ako nadala. One day recovery. Yun. Invest tayo sa health, syempre, sa sarili natin. Tapos, ayun nga, gusto kong mangyari din kung resolution man or ma-improve din nga natin itong ginagawa natin, itong Diginatives natin. Tapos, kung ano man yung mga future pa natin na gagawin. Sabi nga natin, meron pa tayong ine-explore ngayon. Meron po kami i-explore this year. Abangan nyo rin yan. Bakit ka laging na ganun? Number one? O, politiko, magbobotohan na kasi. Takbo ka ba? Lagi mga... Hindi. Nangunguha lang tayo ng audience. Then may mga explore tayong Ibang proyekto. ibang projects or opportunities na centered din dito sa content creation. Magpapalakas tayo ng skills natin dito. Tapos kaya rin 'di ba natin nga 'to ginagawa itong ating Diginatives channel. Unang-una, para makapagkwentuhan, lagi tayong makapagkita. Tapos Kaya nga. maka-inspire din. Yun yung isa sa backbone ng channel natin na ma-inspire kayo na pwede nyo rin gawin to. Makakapagkwentuhan din kayo. Mga nag-iisip na gusto magsimula din ng gandong platform, mga mayroon kayong ma-share na kwento nyo, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi, ang nauuso nga ngayon, yung kung gaano ka-relatable yung content mo. So, kahit ano nga pag-usapan mo, kahit siguro nag-iis-is ka lang o nagmamasilya ka lang ng bahay kung ipopost mo yan na ganyan, may manonood nan. Kasi yun yung mga actual na dito, Oo. di na pinapanood ng tao. Yun din yung gusto. Kasi, isipin mo kung artista, tapos compared dun sa'yo, sobrang parang kita mo agad yung agwat nyo na hindi ganun reachable. Tama. Ganyan. Pero kung ang papanoorin mo ay tulad ng mga practical lang na mga bagay, naghuhugas siguro ng plato. Paano maghugas efficiently. Oo. Yung ano na nga lang, cooking show ni nila Abby Marquez nga na ganyan, di ba? Hindi, medyo diba? high-end pa nga yun eh. Pero nagsimula naman siya, di ba, sa paglulumpia lang. O, Yun, pero mga di ba, ganun. ngayon, may ka-collaborate na siya ni Derek Ramsey. Sino? Derek Ramsey. Sino? Ni Derek Gordon Ramsay pala. Ramsey. Nag-i-ship yung kalbo. Gawin ko nga chef si Derek Ramsey. Ayun, Gano'n. Pero yun yung point ko na parang sobrang relatable kasi ng pagluluto kaya susumikat din eh. So try nyo, baka may niche. Saka lahat may may makaka-relate at makaka-relate sa inyo. So yun yung parang isa sa yung gusto nating i-push sa lahat. And yun nga, maging mas magaling pa tayo sa harap ng camera. Makaka-create pa tayo ng mas may value pa. Compared lang dito sa kwentuhan na mas makakatulong din sa ibang tao. More of sa knowledge side naman. Mas siguro dun sa field natin, sa agriculture or sa kung ano pang pwede nating, kasi mga curious talaga tayong tao din. Oo nga. So gamitin natin yung curiosity natin. Wala ba napupulot yung mga tao sa atin dito? Meron naman siguro. Meron. Tayo kasi ang entertaining sa atin is yung medyo may matutununan talaga tayo. Oo. Iba-ibang ano eh. So, Kanya-kanyang parang trip pagdating sa entertainment. So kung may goal man tayo, may resolution man tayo, ako this year is yun, mapalago yun. Both itong Diginatives saka yung ating future ventures. Yeah. Yeah. Sabi nga ng Gen Z, samed. Ano yun?
Mga Gen Z, ano ibig sabihin ng zamed? Hindi ko alam, baka pinauso ko lang yun. Bak- Pero yun na, yung take away namin. Kaya natin diniscuss din yung mga negative na mga bagay pagdating ng pagpasok ng bagong taon. Kasi syempre, sama yun sa buhay eh. Tapos pag nalagpasan mo na yun, ibig sabihin, kayang-kaya mo nang i-handle yung buong taon. Di ba? Yes. Same lang din yung concept niya na hatiin mo ng apat na parts yung resolutions mo or goals mo sa isang taon para nga mas madali. Habang nagagawa ka ng ganun, edi isabay mo ng i-handle yung mga ayaw mo every year pagpasok ng taon. Ang medyo na-realize ko rin nitong siguro bago papasok yung 2025 eh. Ang nangyari kasi sa akin parang seamless yung 2024 to 2025. Meaning, yung mga nakaraan ko kasi dati, talagang alam ko na tapos na. Tapos na yung itong year na to, tapos bagong year na. Talagang alam ko eh. Para kang nagbuklat talaga ng bagong libro. Yung ngayon parang seamless eh. Kasi before noon, naisip ko rin yung yung concept ng resolution. Bakit kailangang antayin mo pa yung New Year para maging healthy ako, para kumain ako ng maganda, para mag-ipon ako. Much better kung all throughout the year, ulit-ulitin mo yung script na yun sa sarili mo na kahit anong taon, kahit nasa gitna ka ng taon, is ginagawa mo pa rin yung mga bagay to better yourself para mas ma-improve mo yung sarili mo. Na hindi naman yun dahil para sa ibang tao eh, kaya ka magpapapayat, kaya ka mag-iipon, para naman yun sa sarili mo, di ba? So, yung resolution na yun, dapat hindi siya New Year's resolution. Siya ay all year's resolution. Happy New Year! Happy New Year! Reels ka ngayon. Reels ka ngayon, pero maganda yan. Sa inyo po, thank you po sa pakikinig dito sa DJ Natives kung saan ang kwentuhan sa inuman, dadalhin namin online. Alright!